Hello mga kaprobinsya, magandang araw po sa inyo. Tuloy tayo sa ating trabaho dito ngayon. At masamang balita po, kasi yung mga tilapia natin dito namatay. Pati yung ating ulang, yung crayfish natin, may namatay din dahil po sa kakulangan ng tubig. Ang nangyari po, yung maliit namin na sapa dito na source namin ng tubig, parang ginawa ng lubluban ng kalabaw ba doon sa unahan. Tapos yung tubig niya na pumunta dito sa ating pan mukhang marumi na. So ang nangyari, may namatay sa ating crayfish pati sa ating mga tilapia. So yung ginawa namin dito, tinanggal namin yung tubig. Yan po, may namatay, naluto na. Oh, agagmay pagidyo, mga gagmay na namatay. Patay. Naghanang patay, sayang. Masama yung amoy sa ating pan. So tanggalin na lang namin lahat yung ating kanito crayfish at ilipat doon sa kabilang pan. Uy! Duga. Maraming patay mga kaprobinsya oh. Sayang oh. Sa ating crayfish, naluto. Sus, marami sana. Dahil po sa init ng tubig, tapos ko na bro, nihugaw pong tubig bro. Ay kay makarbong ito. Butang mo ba ito na iki? Pagkadaghan ng patay. Ng bihod oh. Mabuhi ko ito. Bihuran. Bihod oh. Bihod. Okay, itik. Saming itlog. Uy! Gamay, malaman kayo nabuhi okay? Lalong no. Daming, yung mga maliliit yung namatay mga kaprobinsya oh. Ay. Dami sa. Pusik kayo. Pero dili gini para to ada way. Hindi ka may. Yung mga nakasurvive na mga maliliit, andun pumatong sa bato. Psst, tama po. Subukan namin na iligtas sila mga kaprobinsya. Ilipat natin doon sa madpan natin. Yan po oh, para nanghina sila mga kaprobinsya. Dahil gamay yun. Buhay pa? Susunod tayo eh. Ikaw. Nga lang. Kau natiin ra? Lu yung ragon ito na. Para nag-harvest na kami sa aming crayfish dito. Luwason ka mo sa kalisod. Ano ka tayo? Ako. Gamay. Buti na lang na, okay. Nabantayan namin na hindi sila namatay lahat. Sana ida po. Ito yung namatay mga kaprobinsya. Kasaya. Uy. Laki sa, dagkuan eh kaya sa. Tinaw ng bubuko. Malaki oh. Sika sa. Dulu. Ay nagkuha naman dito ng batura. Oh. Ito lagi kuha niya. Ay, parang ko to. Sakit ano ginato tanan sa? Nagang pala ba na mo ako. Malain ko. Nakuha nila. Pagkaraming namatay po sa ating crayfish, yung mga maliliit. Yung pinapakita ko po sa inyo. Dahil po sa kakulangan ng tubig. Ay nasa? Tilapia. Isa po sa mga dahilan mga kaprobinsya kung bakit namatay yung mga crayfish natin dahil sa init ng tubig. Bilangin natin kung ilan yung natira sa ating crayfish. Yan po. Lalaki. Takot na tayo.
Pero nanghina na mga kaprobinsya. Mukhang puro lalaki yung natira oh. Ay, buntis oh. Maraming buntis. Buntis. Kaya udah na. Kaya ano eh. Kaya butay ko. Ako ni kagwa ka rin eh. Ito yung nangagat sa akin oh. Ito yung natira sa ating mga crayfish. Yan. May mga buntis dito. Sana po walang mangyari sa kanila. Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 lang yung natira sa ating mga crayfish na mga malalaki na. Tapos may mga maliliit tayo. Yan. Pero hindi tayo sigurado dito kung mabuhay ba to. Makasurvive ba sila dito. Marami pong buntis ating mga crayfish. Ito buntis to. Ah hindi. Hanap tayo ng buntis. Agay! Yan. Ito yung buntis oh. Yan. So ang gagawin po natin, dito natin ilipat sa ating mud pan. I-try lang natin kung okay ba sila dito. Tapos yung mga bato na kinuha natin na galing doon, ihagis lang natin sa gitna para may mataguan sila. Bilangin natin yung mga kan. Isa. Ayan. Buntis oh, isa. Isang buntis. Buntis. Dalawa. Yung namatay, ganito kalaki oh. Napakalaki na po oh. Yung namatay, pero sa tingin namin mukhang hinahina na. Uy! Pero sa tingin ko po mukhang nanghina na siya. Isa, 5. Siyam. Parang sinadya mga kaprobinsya. Nung bumili tayo, 21 heads lang yung binili natin na crayfish. At ngayon naman, namatay yung iba. At ganun pa rin, naging 21 heads. Kasi 12 yung andyan, yung mga malalaki na. Tapos yung natira dito, yung mga maliit, siyam. Sana po mabuhay sila dito, pero hindi na natin sila mamonitor kung nabuhay ba sila o hindi. Pero sana lang na dumami sila dito. Pero pag mapisa lang yung mga itlog sa mga crayfish na nilagay natin dito, kasi may mga itlog yung 3, napakarami naman nila. Sabi po sa ating pinagbilhan, yung mga crayfish mga matatapang daw at hindi kainin ng tilapia. Dati po yung nabili natin na crayfish 21 heads, at ngayon naman yung nilagay natin dito 21 heads pa rin. Kahit ilan lang sa kanila ang makasurvive, masaya na tayo basta dumami sila. Ang mga tilapia oh, nang lutaw po mga tilapia mga kaprobinsya yung galing doon. Pero dito safety yung tubig natin dito kasi galing to sa bukal. Yan po oh, nag-iba yung kulay sa ating tubig dito. Mabaho na. Di na ginasilbi. Yung il natin oh, tingnan nyo po. Yan. Baho din tayo. Bro, us kabalde gini bro, patayan eh. Siguro sa, hindi yun maawas ang us kabalde. Oh. Tapos yung kulay ng tubig ng iba. Wala na po tayong magawa dito mga kaprobinsya. So sa ngayon,
Yung ilagay natin dito, yung asula lang. Asula lang yung paramihin natin. Kasi kahapon napakainit ng panahon, kaya namatay yung mga tilapia natin, pati ating mga crayfish. Sayang po sa ating mga crayfish. Dagko kitong namatay. May natira pang tilapia dyan pero hinang-hina na sila. So ang gagawin namin, tanggalin namin yung tubig tapos hulihin yung tilapia, ilipat doon sa kabilang pan, doon sa pinaglagyan natin ng crayfish. Ihagis lang namin ito sa gitna para may mataguan yung mga crayfish natin. Sila nang bahala. Balik kita kabunda kilo di selaran Jo. Tahu ni tayo. Lagi sila muli na. Igubat. Boarding na pa din ha. Grabe ko na. Sige, tuloy. Ang magandang gawin natin dito para may mataguan sila, ibili tayo ng PVC na hose. Tumutundag mo ito ha? PVC ba? PVC na Tuntundan. tubo. Tuntundan to. Ihagis lang natin doon. Sila nang bahala kung tumira ba sila or hindi. Yan siya, yung ginawa namin parang goodbye crayfish kasi hindi namin sila makita kung dumami ba sila dito o hindi. So, subukan lang natin mga 5 buwan mula ngayon. Maglagay tayo dito ng unit, yung nasa Lazada bibili tayo, tapos lagyan ng pail kung may mga crayfish ba tayo na makita. Dito po pag mamatay yung mga crayfish natin, hindi din namin makita. Pero yung tilapia, iba yung tilapia mga kaprobinsya kasi lumutang lang yung tilapia pag may mamatay. Pero matibay din yung tilapia. Hindi nga naubos yung mga tilapia natin doon. May mga bato na yung ating pan dito. May mataguan na yung mga crayfish natin pag mabuhay sila. Hindi pa tayo sigurado kung makasurvive sila. Marami ding namatay sa ating tilapia doon sa kabilang pan. Kasi isa lang yung source nila ng tubig. Happy birthday muna kay Sir Jim Tibod. Sir, happy birthday. Birthday niya April 25. Ako mga panginaot nga daghan pang mga tuig nga maabot sa imong kinabuhi, o ako mga panginaot nga aduna ra kay perming baskog o himsog nga panglawas. Sir, happy birthday at maraming salamat po ninyong duha ni Ma'am Alice sa imong tibok pamilya. Maraming salamat. At yung mga baboy natin mga kaprobinsya, oh, yung mga dumalaga natin. Yan. Ito po mukhang pwede na siguro tong pakastahan. Kasi yung mga dumalaga natin, nagsimula na silang maglandi. Napakaganda naman ang kanilang mga katawan, oh. Yan. Pati yung isa. At yung mga baboy natin dito, nabawasan po sila. Nabawasan po sila sa mga nakarang araw po. Kasi birthday po nila ni Tatay at ni Jigger Jr. Malapit na ito ma-dispose natin yung mga baboy natin, oh. Mga 2 buwan mula ngayon. Siguro pwede na natin silang ibenta.
Tingnan niyo po. Dati napakaliit lang nila. Pero ngayon, panglito na. Yan. Mukhang nagugutom sila mga kaprobinsya. Pakainin natin sila ng Madre de Agua. Bigyan natin sila ng pang-snacks. Mahimik lang sila oh. Na binigyan natin ng Madre de Agua. Yung isa namin na baboy, malapit na din mga anak. Tingnan ko mamaya yung record niya. Mukhang nasa mga almost 90 days na mula sa pagkasta, mula sa pag-iay ng ating isang baboy. Wow! Ang lapad ng likuran ng ating baboy mga kaprobinsya. Napakaganda na tingnan. Magtanim ba tayo sana ng maraming Madre de Agua? Pero sa ngayon, hindi pa pwede. Wala pang ulan. Hirapan tayo, baka mamatay lang yung mga Madre de Agua na itanim natin. Madre de Agua, ipil-ipil. Yun po ang paramihin natin dito. At saka yung kuwan, yung rumbira, hiyang naman sila dito. Na yung ipil-ipil, parang hiyang na hiyang dito sa amin. Robin antistida po namin dito yung ipil-ipil. Yung lima dito, mukhang mabawasan pa yung mga kaprobinsya or yung lima dyan. Nagpili lang kami, dipili lang kung alin ang katayin namin. Kasi may bisita naman tayo sa sunod na mga araw. Sa mga nakaraan po, may mga bisita tayo sa birthday ni Jigger Jr. at ni Tatay. Si Sir Renren Mantoto from Darwin. At si Brad Karen Habel from Cambagyo Bay City. Yan. Si Bruce Villa hindi nakapunta sa birthday ni Jigger Jr. at ni Tatay. Mukhang busy siguro siya. Yan po ang ating mga baboy. Dito na. Yan o. So 6. Pag mabawasan sila ng isa, so 5 yung matira. Ito po, mukhang nasa 50 kilos na to. 40 to 50 kilos na po pataas yung mga baboy natin dito. So 2 buwan siguro mula ngayon. Sana po hindi bumagsak yung presyo, hindi bumaba at magkatsamba tayo. Pero sa mga sunod na buwan mga kaprobinsya, mukhang expected po natin na hindi masyadong mataas yung presyo. Kasi tapos na po yung season sa pag-harvest ng tubo dito sa amin. Ito yung naglandi ng gusto. Ito o, naglandi na rin. Yung isa, may pati yung paglandi. Ito. Ubag kayo yung ari niya. Namaga ng gusto yung ari niya. Namumula. Mukhang nagmamadali siya. Yan o. Hanggang ngayon, nipis pa rin yung mga balahibo nila. Hindi katulad sa mga baboy natin dito na makapal yung balahibo. Ito yung mga hybrid natin na baboy. Malakas lang kumain ng Madre de Agua. Kailangan natin nasanayin sila para makatipid tayo ng pagkain. Kaya balak po natin na magtanim dito ng maraming Madre de Agua para sa ating mga baboy, sa mga inahin nating baboy. Po, dagko na tayo mga kaprobinsya. Parang kailan lang natin sila binili doon sa Ayungon. Hindi magdagat pag may swerte tayo. May mga anak na sila dito. Basta swertihin tayo. Hindi naman tayo sigurado na mabuntis ba agad sila. So, ang masabi lang natin na sana swertihin tayo.
Pag ikaw ay mahilig sa baboy, o ikaw ay may karanasan sa pag-alaga ng baboy, pag matagal na po tayo na hindi na nag-alaga, parang mamamiss natin yung trabaho natin. Kanina, nag-ingay yung mga baboy natin dito. Pero nang nabigyan natin ng mga magagagwa, bigla lang tumahimik. Pero yung mga madadaagwa natin ngayon, pag magka-harvest kami, pag maputulan namin ng sanga, napakatagal na sumibol yung sanga nila. Dahil siguro sa sobrang init ng aming panahon dito. Mga mababait po yung mga baboy natin. Hindi nangangagat. Gusto ko na sana silang ipa-EI o pakastahan para mabuntis agad. Pero bata pa sila mga kaprobinsya. Mukhang hindi pa pwede. Hindi tumakbo. Lalo na yung isa. Yan po ang mga palatandaan na naglandi yung mga baboy natin. Naubos agad yung una nating ibigay, oh. Ito yung kay Ratso. I-check po natin yung ating mga pitlugan ng pabo dito kung may mga itlog na ba, yung mga bago nating lagay dito. Yan po, may manok na naglimlim sa pitlugan na nilagay natin. Yan. Dito, meron na manok. Sa ngayon po, nagalo-halo lang yung ating mga alaga. Pabo, gansa at saka manok. Pato. Sisiw lang ng manok yung napisa, oh. 3. At yung natira dyan na itlog, sisiw ng pabo. Kasi naghalo lang sila mga kaprobinsya. Yan. Lagyan natin ito sa ating kulungan. Tapos lagyan lang natin ng ilaw para hindi mamatay. Yung mga sisiw natin pabo nito, pinakawalan na. Kasi mga malalaki na po sila. At makasurvive na po sila sa ginaw. At hindi na po sila maapakan.
yung mga kalapati natin, oh. Yan. Yung isang inakay dito, tumalo na. Diyan siya, oh. Tapos yung nanay niya, itlog na naman. At ito, dalawa, oh. Tapang, oh. Napakataba mga kaprobinsya. Maitlog na. Yan. Dito. Tapos tapang. Napakadali lang nilang mag-itlog. Nagustuhan po nila yung paitlogan na nilagay natin. Yan, oh, maitlog na naman. Dalawa. Dito. Wala pa. Kahit kakalagay pa lang ng ating mga paitlogan, pero nangitlog sila agad. Walang tigil po sa pagdami yung mga alaga natin dito mga kaprobinsya. May nagsabi po na yung kalapate masarap daw lutuin. Pero darating tayo dyan, sa ngayon hindi pa muna. Mukhang kakaawa naman, no? Pero ang maganda daw dito yung mga inakay. Ito po pang 19 heads na po yung kalapate na yan, no? Yung mga inakay na dalawa. Tapos may mga itlog na dito. May dalawa dyan. Mga ilang linggo mula ngayon, madagdagan naman yung ating mga kalapati. So pag sobrang dami na nila mga kaprobinsya, kailangan po nating magbawas sa kila. May nagsabi po na sasali tayo sa mga racing ng kalapati. Pero dito sa amin sa Negros parang wala akong napansin na may nag-racing ng kalapati dito sa Negros Oriental. May mga nakita ako na nag-post sa group doon sa Negros Occidental sa part ng Bacolod. Pero dito sa Negros Oriental, hindi ko alam kung may nagre-race ba dito ng kalapati. Yan. Nagsimula lang tayo sa 6 na piraso, 3 babae at saka 3 lalaki. Pero ngayon, 19 na yung kalapati natin. Tapos may mga naglimlim pa. So, hintayin lang natin. Ang napapansin ko po sa ating mga kalapati yung iba, pag palabasin namin, buksan namin yung pinto, ayaw lumabas yung mga baguhan pa lang. Mga kaprobinsya, kainan na po. Yung ulam namin, oh, paksiw. May natira pa. May kanin. Bird. Maraming salamat sa pagkain. So, kainan na. At yun sa tagpaksiw ron kayo. Go. Tole sebut pasir. Go. Mau sama mau uyab doh. Tak uyab na. Ada gini sama tuh anian yang uyab. Sampai something? Ah, mau lumut pagi saya ini boleh jing. Ang sulap na. Belum ya. Bisa begini yang uyab atau? Ikaw di ay? Wala mo na ako sa... Nya kisang sila bang gamit?
Ah? Uwa. Ah. Kamu ge uyam ato? Lima. Makulab na ako na. Ayan. Ilang siya mutug anong klaro na yung rep na. Na, postpaid isa siya. Kaya niya daw sa pato sa mga mamay. Ano kapalit? Oo na. Ayun, nagpagbahay. Yan lang muna ang mga kaganapan dito sa amin mga kaprobinsya at maraming salamat po sa palagi niyong pagsubaybay sa aming mga video. Maraming salamat din sa ating mga silent viewers, sa mga kaibigan natin na nasa ibang bansa na palagi nanonood, sa mga solid kaprobinsya dyan, sa mga palagi nag-comment, sa mga likers. Maraming salamat po. Shoutout muna sa ating mga kaibigan dyan. Shoutout kay Maria Luz Enriquez, watching from Jeddah, Saudi Arabia. Shoutout kay Emilio Junior Morja and Morja family from Katubig, Northern Samar. At happy birthday kay Sir John Kibod, birthday niya April 25, watching from Davao. Greetings from Ma'am Alice Kibod. Shout out kay Rose Pangan from California. Shout out kay Joseph Candog. Shout out kay Marlon Goldo. At sa mga hindi ko po na shout out na lang po sa inyong lahat at maraming salamat po.